Ayan. So let's discuss first yung ano no, CVP. Ayan. Paano ba 'to? Palitin ko lang yung screen. Ano eh. Ayan. So yun. So we'll be discussing CVP first. But ano no, first of all no, let's have a quick overview lang din since we'll be discussing cost no. So let's have in overview background lang muna of what a cost is no and its behavior. So kaya yung if you notice sa handout natin no, yun muna yung naging ano no discussion first no. And basically for the cost behavior analysis no, as part of the CVP no, analyzing the behavior of cost, study how specific costs no, respond to changes in the level of business activity. Yung business activity na yun, we call that in accounting parlance no as the cost driver. Okay. So yung mga cost driver na yan or yung mga business activity na yun, they are the one that dictates no if there will be changes sa behavior ng cost because there are some cases, 'di ba? And we're quite familiar with that na kahit gumagalaw may mga business activity nangyayari, hindi naapektuhan yung cost. Okay? So I'm referring to those kinds of cost, for example, na tinatawag nating fixed cost. Ayan. And then the activity index, sabi dito, it identifies the activity that causes changes in the behavior of cost. Okay? So, sila yung mga example daw dito is direct labor hours, sales pesos, and units of output. So, kumbaga yung activity index, that's what we call sa mga layman, tinatawag nila na unit of measurement. Okay? So, yung unit of measurement nila, like, di ba, may tinatawag tayong kilometers, may tinatawag, ano pa mga kilograms, mga ganong unit of measure. For us, no, here in our discussion of CVP analysis, we call those units of measurement as activity index. Ayan. So, sabi nga dito, the appropriate activity index cost can be classified as variable, fixed, or mix. Okay, pero unahan ko na kagad kayo, for our CVP, wala tayong mix na tinatawag. No? So, we need to, yung mga mix na yon, kailangan natin paghiwalayin yung components niya as to variable and fixed. No? Actually, hindi lang naman sa CVP yung nangyayari. For the most part in MAS, no, whenever may involved na cost. Okay? Yung mga mixed cost na tinatawag, yung nagbe-behave siya, may component na nagbe-behave na fixed, may component na nagbe-behave na nagva-vary-vary in terms of the business activity level or cost driver. Uh, Hinihiwalay natin siya. Okay? So all in all, parang ang nangyayari lang, pag before we start doing analysis, no, like in CVP, and later on, capital budgeting as well, pinag-iiwalay na natin yung variable and fixed. Ayan. So, medyo hindi na ako magdi-discuss masyado sa variable and fixed. Medyo familiar na tayo dyan. Ayan. So, siguro yung lumalabas lang for board exam, no, in terms of the variable and fixed cost is more of identification. Magbibigay ng statement or description, and then you need to identify if that description, that statement pertains to variable or fixed cost or mixed cost. Okay? May mga panlito pa nga sa board exam minsan na ang description niya somehow looks like somehow looks like a fixed cost where in fact it's not. Okay? So I'm referring to kapag tinan mo yung mga multiple choice ano ba tawag doon? Choices. Okay, mga multiple choices no. May kita mo doon may nakalagay na total variable cost no. Okay, may nakalagay na variable cost per unit. Okay, so yun yung mga medyo panglito no. Kasi ang variable cost per unit natin, it will stay the same. Okay, so hindi siya nagva-vary although yung name niya variable cost no. Pero nung pag dinugtungan mo ng per unit, okay? So, yun yung mga panlito na ilalagay sa description na fixed siya, hindi nagbabago, pero ano pala kasi, no, describing pala siya of the variable cost per unit. Okay. So, yun yung mga medyo babantayan natin, no, na dito sa, siguro in terms of theory na medyo panlito, yun yung naalala ko na merong paboritong na ibibigay kasi maraming nagra-rush into pag sinabi lang na fixed cost agad. Okay, yung sagot. Ayan, another thing na lumalabas din for board exam is magpapakita ng chart. Okay, yung chart na yon parang yung ano lang, yung first quadrant lang sa Cartesian plane. Magpapakita lang ng y-axis, x-axis, and then merong line, of course, may line doon sa loob ng sa graph. And then what do you think will represent that line? Okay, so syempre kapag yung ano siya no, horizontal, 'di ba yung ganyan siya, horizontal siya, kapag meron sa choice na total fixed cost, yun na yung sagot mo. Or, yung sabi natin kanina, kung naalala nyo, yung fixed pa din naman siya.
Okay, regardless of the changes in level, that also pertains as well to variable cost per unit. Okay, so yung line, yung parang may horizontal line kayo makikita going from ano, 'di ba? Start siya sa y-axis, any point in end point above zero. Okay? Kailangan above zero kasi hindi naman pwedeng fixed cost na zero ang amount, 'di ba? So, dapat any ano no, line na nag-start sa zero, tapos tuloy-tuloy lang siya na ano no, going from left to right. Okay, horizontally. Okay, parallel siya sa x-axis. It could be a variable cost per unit or a total fixed cost. Okay? Hindi na sasabihin sa inyo minsan diyan kung ano yung y-axis, ano yung x-axis. Okay? What do you mean by that, no? 'Di ba normal yung y-axis nandun yung amount. Okay? In economics, in accounting, lagi natin nilalagay sa y-axis ang amount. Okay? Pero in mathematics, pwede mag-interchange yan eh. Pero in economics, accounting, finance, nilalagay natin lagi ang amount sa y-axis. Okay, so minsan hindi na sinasabihin sa inyo kung ano yung kung saan pertaining yung y-axis, ano naman yung kay x-axis, no? Kung x-axis ba pertains to number of units ba yan or to level of activity, no? Magpapakita na lang yan ng line. Okay, tapos yun, parang medyo mabilisan na lang yan kung variable cost per unit ba yon or ano no, total fixed cost. Tapos syempre kapag yung line naman nag-start sa zero, okay, nag-start siya sa zero yung line, no? Hindi siya anything above zero ah. Nag-start siya kagad sa zero, tapos moving siya ano no, upward and to the right. So yun naman ang manifestation ng total variable cost. Okay? So, how about fixed cost per unit? Kasi nabanggit na natin yung variable cost per unit, total fixed cost, 'di ba, yung horizontal. Saka nabanggit na rin natin yung total variable cost, no? Starting from zero, going right rather, going right and upward as well. Ang di natin nabanggit yung fixed cost per unit, no? So, ang behavior ng fixed cost per unit naman is ano siya, no? Nag-start, hindi siya pwede mag-start sa ano no, sa zero. Okay. Kasi ano eh, tawag natin dito, regardless kung merong i-produce or wala, meron ka may incur. Okay. So, nag-start siya above zero and then going ano no, ano bang tawag natin dito? Hindi siya straight line, eh, nagka-curve. Nagka-curve siya. Okay, familiar naman kayo na sa mathematics, eh. Before tayo nag-accounting, may experience na tayo sa mathematics, eh, no? So, nagka-curve siya. Curvy linear yung tsura niya. Starting siya above dun sa ano. Nagta-touch naman siya sa point sa y-axis. Tapos ano siya no, going down and to the right. Pero hindi siya straight line. Okay? Tapos ano siya, never niyang matatouch yung ano, yung x-axis. 'Di ba may tinatawag tayong ganyan na tangent. Although hindi na may encounter yung terminology na yan sa accounting. Okay, so ano siya, hindi siya magi-intersect dun sa ano sa x-axis. Kasi kumbaga parang yun yung sinasabi na kahit mag-infinite pa yan, mag-produce ka na mag-produce ng ano ng unit, never magiging zero yung fixed cost per unit. Anyway, so ano no, let's talk about relevant range. Another thing na nababanggit din sa board exam, no. Yung relevant range, yan daw yung range in which pag ano ba yung sabi ng range na yon? It pertains to ano no, it could be talking about a particular year. Pero for us, no, in our discussion of CBP, ang tinatawag nating relevant range is the range of activity level. Okay, so ano yung sabihin natin ng range of activity level? Example niyan is from 0 unit na walang pinoproduce si company up to 1,000 units. Yung behavior daw ng mga cost is ano no is the same. Okay, so meaning yung mga na-discuss natin kanina, yung variable cost, fixed cost, mga ganyan, they behave such like that within the relevant range. Now, kapag yung sabi ko kanina, di ba, example yun na 0 to 1,000 units. Kasi may cases halimbawa na kapag lumagpas ka sa 1,000 units, yung fixed cost mo, okay, yung fixed cost mo na supposedly fixed lang, magbavari na siya. Okay, so let me give you an example ng gano'n na yung mga lumalagpas sa relevant range, real life example, no? Kahit mo sa libro, pwede namang real life eh. Anyway, example no ng ano no ng ganong case. Okay, na pag lumagpas ka sa relevant range, mag-iiba na yung behavior nung mga cost mo na variable and fixed. For example, nung sa case ng renta, no, pag nagrarenta tayo ng place, 'di ba, ng lugar, meron lang siyang limit, 'di ba? Meron lang limit yung space natin, for example. So, we can accommodate, for example, up to 1,000 customer. Anything above 1,000 customer, hindi na kaya. So, pwede pa rin nating i-accommodate, pero we'll need to we need to extend or to expand our space, no?
Pag pwede, halimbawa, meron pang open space doon na same lang naman yung landlord, for example, rerenta mo na din yung lugar na yun. So, meaning, kumbaga parang lumagpas ka doon sa relevant range mo, yung dati mong fixed cost, let's say, na 100,000, bigla siya nag-vary. Biglang, halimbawa, plus 50,000 dahil magre-renta ka ng additional space. So, normally, nangyayari yung mga ganyang relevant range kapag yung may mga ito sinasabi ko hindi in most case pero most of the time, lalo na particularly kapag in practical applications, nangyayari ang relevant range kapag may mga batches tayo tinatawag. Okay, yung if you need, for example, if there will be a changes, no, in case you increase the batches. For example, sa mga order, okay? Hindi ka pwedeng mag-order, for example, ng isang piraso lang. Ano bang example niya? Isang pirasong pako lang kailangan ko. Okay. So, may mga case halimbawa ng mga store, di ba? Hindi pwede 'yon na isang piraso lang ang bibiliin mo. Kailangan in batches siya halimbawa ng 100 pieces, no? Kahit hindi mo kailangan yung 99 pieces, isa lang ang kailangan mo. Kailangan mo siyang bilhin. So yan ganun yung mga cases halimbawa din na nag-ooperate yung relevant range natin. There are some books, no, may na-encounter akong libro niyan ni Roque sa MAS. If you're familiar with that author, no. Nabanggit in any other MAS books minsan nababanggit din siya. Yung tinatawag na step fixed saka step variable cost. Okay. So supposedly, ini-eliminate na kung naalala nyo sa discuss natin kanina, di ba? We try to eliminate those cases na may halong variable and fixed. Okay. So, kung ba we operate on a relevant range lang. Okay. Pero yun, nabanggit ko lang kasi although wala pa ako nakita sa board exam na lumabas yun, yung step fixed and step variable cost. Pero yun, doon ang nangyayari yun sa cases halimbawa ng batches. Okay. Like yung nasabi ko kanina, yung pako, ganyan. Pero if we eliminate that by just operating on a particular range lang. Okay? Ayan. So let's move on. I think okay na tayo dyan, no? Medyo ang dami na natin mga pinagsasabi dyan. Ayan, yung mga ways to no, separate. Okay, merong high-low method, may algebraic method, may scatter graph yan. Nababanggit din yan sa board exam. Although, hindi ko na i-discuss dito kasi overview or background lang tayo before we proceed with the CVP. So CVP analysis tayo. Okay? Uh, from the term CVP, no, you will notice na meron tatlong factor. Okay? Merong cost, merong volume, and then may profit. Okay? Kumbaga, ang ibig sabihin lang dito ng cost, volume, profit, we try to to get the sensitivity of profit. Okay, so yung profit dito yung yung tinatawag nating dependent variable. Medyo from time to time mapapansin nyo nagre-refer ako sa mathematics. Okay? Lalo na kasi kapag yung first time, although I don't take first time na to, di ba? Kapag first time kasi ng may encounter ng mga student no, yung accounting, kahit MAS, kahit third year, halimbawa MAS, no, hindi naman supposedly medyo mahirap nilang mai-connect, no. So yung bridge natin to connect that is ano ba yung parang mga prior experience or learning ng mga student natin before they encounter accounting. Most likely, they already have a background naman sa mathematics. Ayun. Balik tayo dito. Kaya ako nabanggit yung dependent variable. Yung dependent variable natin dito o yung case halimbawa na na tinatry nating i-solve. Okay, yung tinatawag nating y. Okay. 'Di ba kapag sa formula, linear equation yung y yung nasa left side ng equation. Yun yung profit. Okay? So sa madaling salita, sa accounting parlance, no, yung profit, yan yung tinatry nating ma-solve. Tinatry nating bagu-baguhin yung cost and volume. Okay? Yung cost and volume natin, yan yung X, no? Naman, 'di ba sa equation natin, halimbawa, equation natin sa linear equation natin, 'di ba sa mathematics we have the y equals mx plus b. Tapos ewan ko ba bakit pagdating sa accounting binago pa nila yan eh. Hindi nila finalo na lang sa mathematics, no? Nagkaroon pa ng y equals a plus bx. Pero just pares lang yan, ganun din yun, y equals mx plus b din yun. Okay, anyway, yung X naman no in the case ng sa mathematics no, yun yung cost and volume. Okay? So if you notice, ang cost at volume hindi lang naman 'yan ang 'di ba, ang factor para ma-compute ang profit, 'di ba? Pwede niyo akong ano yun, 'di ba? Sabihin niyo yun lang ba yung X, yun lang ba yung pwede yung components ng ng equation to compute the profit? Syempre hindi. Okay? 'Di ba nandun din yung sales price? Okay? Kung mapapansin niyo, nawawala diyan yung selling price. Okay? So bakit yung volume? Yung volume kasi you can use the volume, okay? Yung ibig sabihin ng volume diyan yung gaano kadaming no, gaano kadami na benta ng company and as well as na produce ganun na rin 'yun. Okay?
you can use that to compute for the sales revenue, the total sales, as well as the total cost. Diba? You can use that. Particularly total variable cost. No? Let me correct myself on that. Okay? Yung volume pwede mong gamitin sa pag-compute ng total variable cost saka ng total revenue, total sales mo. Okay? So, napansin no, nawawala lang diyan si ano no, si selling price, no. Yung selling price kahit wag niyo na sabihin yung selling price per unit, no, medyo overkill na 'yan. Pero sige, okay lang. Sales price per unit, no, para ano na lang. Sales price per unit na nawawala. If you notice, no, medyo magja-jump lang tayo, medyo nasa discussion pa tayo ng CVP. Jump lang tayo sa CVP components. And this is very important ha. You don't need to memorize na ano na pag tinanong ko kayo ano yung what are the CVP assumptions, okay? Hindi kailangan 'yun. Pero you need to ano lang siguro memorize lang the idea. Kasi favorite din niya natatanong for theory question. Okay, for CVP no. Kung di man kayo pag-compute, syempre tatanungin kayo ng theory. And favorite itanong yung CVP assumptions no, yung lima na 'yan. So just have the idea lang no. Hindi kailangan memorize. Kung baka kasi pag nadaan sa multiple choice, itatanong lang naman sa inyo dyan yung para all of the following are basic CVP assumption except, okay? And for the most part, ang ginagawa lang naman dyan, yung mga yan nakikita nyo sa A to E, yan din yung choices, may papalitan lang na terminology dyan, na magpapamali. Okay? So, yun lang, i-try nyo lang makuha yung idea. So, kaya ko siya nasabing tumalon tayo bigla dito kasi mapapansin nyo dito, san ba item yun? Yung I would like to emphasize. Okay? Ah, o hindi siya particularly sinabi dito. Oo, hindi siya makita actually in most of the no of the textbooks. Pero yung selling price per unit should also be constant. Okay, yun ang napansin ko. Hindi ko alam kung bakit hindi yun na-mention no. Pero yung CVP ko, pa-add nyo na dito sa handout natin no. As letter F, yung ating selling price, wala ko nakita napansin eh. Teka lang check lang natin. Baka ano eh. Oo, tama. Padagdag na lang, okay? Na yung selling price per unit natin, the sales price per unit natin is also constant. Okay? So hindi natin siya sinasama no sa gawa ng CVPNS natin. We just focus only on the cost and the volume. Okay? If you want to check yung sensitivity ng profit natin kasi meron din naman no. We can check also the sensitivity of profit by manipulating or by intentionally changing our sales price per unit. Hindi na CVP analysis 'yon no. So there's a different within MAS pa rin, pero there's a different topic for that. Okay, so nasabi ko lang. Okay? Anyway, discuss natin saglit din tong CVP components, no? Okay. So the behavior of cost and revenue is linear. That's the reason why we also discuss kanina yung relevant range saka yung cost, yung variable and fixed cost, di ba? Within the relevant range, yung behavior ng cost and revenue is linear. So hindi siya yung nagka-curve. Okay? So lahat sila parang linear lang yung yung behavior. Okay? All costs can be classified with reasonable accuracy as either variable or fixed. Yung sabi ko sa inyo kanina, wala tayong i-admit na mixed cost. Okay? O minsan may na-encounter pa ako sa ibang libro semi-variable. Okay? Yung professor ko nga at that time, kung may semi-variable cost, dapat meron ding semi-fixed cost. Okay? So anyway, pares lang naman yun eh. Kung ano yung, para wala na lang pag-awayan, no? Bakit semi-variable, ba't hindi semi-fixed? Okay? Kaya ginagamit na lang is mixed cost. Yung pinotisahan out natin, mixed cost yung ginamit natin. Anyway, so wala tayong ganyang mixed cost. Dapat mapaghiwalay siya as to variable and fixed according to letter B here. No? 11.B. Yan. Sa letter C, Charlie, changes in activity are the only factors that affects cost. Okay? So, kumbaga yung makaka-apekto lang sa cost natin is yung tatawag nating cost driver. Yun yung letter C natin. Okay? Kasi sa totoong buhay, may iba naman din talaga nag-a-affect ng cost natin. Let's say for example, inflation, no? Pero dito, ang iano lang natin dito, ang factor lang natin na nagpapabago-bago ng cost natin is just the activity level lang, yung cost driver lang natin. Okay? All units produced are also sold. Okay? So wala tayong magiging ending inventory. Okay? So ano yan, lagi lang tayong whatever is produced na bebenta din. Okay? May na-encounter ako actually may na-encounter akong problem. Panglito lang naman siya. Merong beginning inventory, pero may sinabi din naman doon na all lang na produce ay nabenta din. Tapos may kita mo naman din doon na wala naman nang na-mention o kung ano mang bagay about sa beginning inventory. Panglito lang yon. You can just ignore that beginning inventory. Kasi kung whatever was produced was also sold, kung meron mang beginning inventory binigay sa problem, hindi naman yung magiging ending inventory. Magka-cancel out lang sila.
Okay? So, may na-encounter lang ako ng panggulo lang 'yon, yung beginning inventory. For CVP analysis, wala kasi tayong hindi siya kahit may binigay sa problem, hindi maapektuhan yung analysis natin by ano no, inventory. So, ano lang tayo, whatever's produced, yun lang din yung nabenta. Yun yung gagamitin natin as volume. Okay? Kaya napansin nyo, there's no need to talk about sales volume, production volume. No? Sales volume na benta, yung production volume na produce na inventory na finished goods. Okay? Kasi when we talk of volume, okay, lahat ng na-produce ng company, nabenta din. Okay? No need to differentiate production and sales volume. Letter delta, ay, okay na pala tayo sa delta. Uh, letter E, echo. No? When more than one type of product is sold, sales mix will remain constant. Okay? Although, for board exam purposes, wala namang binibigay actually na sales mix na problem na CVP. Okay, wala pa tayong na-encounter na ganyan. Pero in such case lang naman na meron, kumbaga, maapektuhan lang yung computation mo ng revenue kasi magkakaroon ka doon ng multiple products eh. Okay? Tapos ganoon din naman sa cost. Sinasabi lang niya dito, yung hatian, 'di ba? Yung pagsasabi dito sales mix, 'di ba? Yung hati in terms of medyo ano yan, medyo pangguli ang sales mix Although ang term niya sales mix, 'di ba? Pag sabi sales mix, proportion ng pagbenta natin. No? Pag-usap natin halimbawa, siomai, no? Pag bumibili ka sa siomai, hindi na naman siomai binebenta nila doon eh. Bebenta ng drinks din. Okay? So for example lang, for every 4 siomai, meron ding one drinks. Halimbawa, one drink or one drinks. One drink siguro ang tamang term, no? Hindi siya pro. One drink, 4 siomai pieces. Okay? Parang ganon. So, yun yung sales mix nila is 4:1. Parang ganon. Okay? Pero kaya ko siya nasabi medyo panggulo kasi although term natin is sales mix, okay? Sabi nga natin kasi dito, ang sales volume is the same as production volume. So yung sales mix na pinapertain dyan doesn't only apply to sales but also apply to production. So yung, di ba kapag halimbawa, pinag-usapan natin yung siomai, no? Hatiin natin yung what portion of the fixed cost, what portion of the variable pertain to the drink and then the siomai. So yung hatian nila, allocation ng cost, variable and fixed between those two products na binebenta applies both to sales and production. Clear tayo doon. Yung proportion lang. Although wala ako na-encounter na ganyan. Pero yun lang, just a note lang na yung sales mix doon, hindi rin nagbabago-bago. Okay, constant lang siya. Usapan natin ano for sure, my one pieces. One drink. Okay. Okay, so doon na tayo sa discuss na natin yung contribution margin. Okay? So, which is favorite din na itanong. Okay? Para lahat naman ng ano, sinabi ko lang favorite tanong eh. No? So, kumbaga lumalabas lang din, no? Magpapatanong si problem. Minsan domino question. Okay? Papakompute sa inyo yung contribution margin per unit or contribution margin ratio. Then finally, papakompute sa inyo, for example, what will be the profit of the company. Okay? So, kaya lang siya nagiging domino. So, yan. Discuss din natin how do we compute or what is contribution margin muna. So, sabi dito, contribution margin is the amount of revenue remaining after deducting variable cost. Minsan mas naintindihan pa natin kung formula na lang na nakita natin agad kaysa yung i-describe pa siya. No? So, dito, we can compute for the contribution margin per unit and we can also compute for the contribution margin ratio. Tawag natin dito. Kapag sinabi lang na contribution margin, okay, yun lang ang sinabi, contribution margin. So, ano yung pinapahanap sa atin? Kasi minsan, magbibigay sa multiple choice, no, ng mga in pesos. Okay? May nakalagay doon, 100,000 pesos, 50,000 pesos, tapos letter C and D, 50 pesos, 10 pesos. Ganyan. So, kapag medyo malit na ganyan, it pertains to per unit na. Okay, yung mga medyo maliliit na amount. Tapos yung mga malaki ang amount, yung 100,000 pesos, 50,000 pesos. Normally hindi ko sinasabing in all cases. Yung mga ganong malaking amount, that's the total contribution margin. Or minsan wala na yung total. Basta pag sinabing contribution margin, it pertains to contribution margin in amount, no, in pesos. Or kapag hindi na-modify ng examiner yung nakakita kami ng ganyan. Naka-in dollars pa, no? Alatang kinopya sa foreign na books eh. Naka-dollars pa minsan. So yeah, so if you encounter those large amounts, no, or wala na sinabi, no, it pertains to total contribution margin or ano ba yung sabihin natin ng total contribution margin? Total sales revenue minus total cost. Okay? So yun yun. Wala na, hindi ko na siya binigay dito, no, sa handout natin. Anyway, now to compute for the contribution margin per unit, you can just compute the unit selling price or the sales price per unit less unit variable cost or variable cost per unit.
okay, you will get the contribution margin per unit. So essentially, 'di ba, parang dinivide lang yung dalawa, yung total sales revenue natin, sales natin, dinivide ng volume. Ganun din yung variable cost, no, para makuha yung per unit. Okay? Ito very useful na itong CM ratio. So you need to memorize yung formula. Madali lang naman medyo ma-memorize yung formula. Okay? Contribution margin per unit divided by unit selling price, we get the contribution margin ratio. Okay? For those na medyo familiar pa sa financial accounting na inventory, kasi minsan pag nabasa natin, na pag-aralan natin, minsan nakakalimutan na natin. Ano? Pero kung familiar pa kayo, yung itsura ng contribution margin ratio natin is the same as the gross profit ratio. Okay? Although sa MAS, nababanggit din ang gross profit ratio, no, sa FS analysis, financial statement analysis. Although before siguro FS analysis, mas una yung na-encounter yung sa accounting for inventories, no. Okay? So sa PS2 natin, nabanggit kasi din doon to estimate inventory in case na kailangan nating i-estimate, no, yung inventory cost natin kasi halimbawa nasunugan tayo, kailangan natin mag-report sa Bureau of Fire, no, nasunugan, or sa insurance, no, kailangan natin ibigay yung estimate ng ano ng na ano no na damage na inventory. We need to estimate the cost of inventory. So maalala niyo yan, may two methods of inventory estimation doon, and one of that is gross profit method, di ba? So medyo similar kasi yung formula ng gross profit rate doon saka dito. Okay? Di ba ang gross profit rate doon, you just have the gross profit, i-divide mo ng sales revenue. So, ganyan lang yung gross profit rate natin. Yung cost ratio naman doon, edi cost of goods sold divided by total sales or sales revenue. So, yun din yung ganung concept din yung nag-apply dito sa contribution margin ratio natin, 'di ba? Instead of using gross profit, we use contribution margin. Okay? So, whether contribution margin per unit ang gamitin diyan or total contribution margin, walang problema. As long as dapat consistent ka lang, kung ano yung numerator mo, dapat ganun din ang denominator. Okay? Yung ganung concept, nag-apply din yan sa FS analysis eh. Okay? So kung ano yung ginamit mo sa numerator, medyo ipapantay mo din kung ano yung gagamitin mo sa denominator. Okay? So kaya kung na binanggit dito sa formula natin, per unit, yung contribution margin niya, yung numerator niya, dapat ang denominator mo din, per unit din. Okay? So, pwede kasing hindi per unit ang gamitin dyan eh. Pwedeng contribution margin, total contribution margin, divided by sales revenue. You still get the CM ratio. Okay? No biggie, no problem. Okay? Kahit hindi per unit ang ginamit. Basta make sure mo lang na pantay yung numerator denominator. Okay? Kung per unit ba yan or total. Ayan. So, tapos dito, hindi na siya binibigay pero minsan hidden problem. Ibig sabihin ng hidden problem, 'di ba, sa mathematics, you need to compute first for this one before you arrive at the final answer. Okay? So, minsan we need to compute also for the variable cost ratio. Okay? So, yung nabanggit natin kanina, yung cost of goods sold divided by sales revenue, parang ganun lang din naman yun. So, instead of cost of goods sold, you'll use your numerator as variable cost, total variable cost. Then divide mo sa sales revenue, you'll get the cost ratio na gagamitin mo dito for for CVP analysis. Ayan. So, punta na tayo sa break even. Okay? So break even from the name itself, no? Na ano lang, kumbaga parang ano ba tawag natin doon? Status ko lang, okay? As if hindi ka nagtrabaho. Okay, hindi siya technically pwedeng sabihin na hindi nagtrabaho eh, no? Kasi we have this so-called fixed cost. Okay? So, ang pwede natin sabihin dyan sa break-even is parang nagpagod ka lang. Okay? Nagpagod ka lang, parang nagbenta ka pero wala ka naman talagang kinita or tinubo. Okay? So, that's exactly what is break-even. Okay? Yung nagpagod ka lang, wala ka namang napakinabangan, wala ka namang tinubo. That's break-even. Okay? So, sabi dito, in simplest form, mathematical equation for break-even sales. No? For break-even sales, yung term na, no, break-even sales, so it pertains to sales revenue. Okay? Sales revenue wherein wala siyang profit. Profit is zero, parang ganun. Okay? So, ang sabi dito, the break-even sales is equals daw to variable cost plus fixed cost. Sabi dyan. Okay? So, in simplest form. Okay? Siguro ang maganda na lang na ano no, ano ba pwedeng sabihin? Ang magandang formula na lang probably to compute for the break-even sales is to make your profit zero. Diba? Alam naman natin kung paano mag-compute ng profit, di ba? Yung sales, total sales natin less total cost. Din total cost natin medyo paghiwalay natin, di ba? Into total variable cost, total fixed cost. Okay. Mapapansin nyo, naglalagay ako ng total no, para hindi natin ma-misconstrue dahil when we're talking of variable, fixed cost as well as sales,
meron tayong pwedeng sabing per unit saka meron total. Kaya bear with me na lang, no? Na from the time nilalagay ako nagsabi ng total para wala na lang maging misinterpretation. Okay? So, again, balik tayo dito. To compute for the break-even sales, no, you can also use as a formula